Welcome back sa panibagong video. Samahan niyo kami sa aming adventure papunta ng Guimaras Island. Ito pong barge na to or Roro ay galing po ito ng Iloilo kung saan dito po namin isinakay ang aming sasakyan na papunta po ng Guimaras Island. Kung inyo pong tatanungin ay nagbayad lang po kami dito ng 900 plus 250 kasama po ng bayad sa sasakyan pati po yung terminal fee. 15 pesos po yata ang bayad dito sa isang tao. At dito namin napiling mag-stay or mag-check-in dito sa Alubihod Cove Resorts. Dito po yan sa may Guimaras Island. So sa aking paglibot dyan ay nakita ko talaga ang White Sand Beach. Sabi ko, uy, sa wakas, makakaligo na rin ako ng dagat dito sa Pilipinas. At sa aking pagkakatanda, ang uling paligo ko sa dagat ay yung nasa Middle East pa ako sa UAE. Doon pa yata ang natatandaan ko habang nagpi-fishing ako doon. Habang pinagmamasdan ko ang kapaligiran at sabi ko talagang na-feel ko na talaga sa sarili ko na relax na talaga ako dahil makakaligo at makakaapak na ako sa buhangin ng Pilipinas at dito pa sa Guimaras. Ito nga pala ang view sa gabi, ganyan po siya, tahimik at kakonti lang tao. Siguro sa panahon ng December na to ay konti lang ang mga naliligo pero nagtataka ako bakit meron pa rin naliligo or nagpupunta sa resorts kahit December na. Ang pagkakaalam ko tuwing summer lang pero kahit December din pala ay may pumupunta pa rin pala talaga sa resorts or sa dagat. Sa aking titingin diyan at nakita ko nga doon sa may banda dito ay merong bar. Sabi ko parang masarap dito mag-chillax habang ikaw ay nakatingin doon sa may dalampasigan ng dagat. At inikot ko na nga dito ang lugar na to at tinignan ko nga kung ano ang meron dito pagdating ng gabi. Ganito po siya pagdating ng gabi. Ayan, kaya ang ginawa ko, naglakad ako patungo doon sa aming room. So ito po ang room na aming nirentahan. So may dalawang bed ang bawat isang room. So ang bed na 'yon ay may kalakihan, mga 3 tao ang pwedeng humiga sa isang bed. So kung dalawa, pwedeng 6. So kung 7 kayo, pwede kayong mag-request ng extra single bed para dun siya matulog sa sahig. Magre-request lang kayo sa may front desk. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapasyal sa mga resorts beach resorts ng gaya nito. So ito nga ang kuha naman sa umaga. Sabi ko nga ay gusto kong makita yung pagputok ng araw pero hindi ko na inaabot masyado dito kasi masyado na akong na-late. So nandito nga ako sa dalampasigan habang naglalakad ay talagang dinadama ko yung talagang paa ko na nakaapak ako sa dagat mismo ng dalampasigan at naglalakad ako. Talagang pinapakinggan ko pa talaga diyan ang alon, yung hampas ng alon, yung ingay ng dagat. So sabi ko talagang nakaka-relax talaga pag nasa tabing dagat. At sabi ko nga sa aking sarili ay sasamantalahin ko na ang bakasyon na to kasi pagbalik ko ulit ng Europa, magtatrabaho na ulit ako ng 8 hanggang 12 oras. At mararamdaman ko na naman ang sakit sa aking katawan, pagod at puyat. Siyempre, alam nyo na, pag nasa ibang bansa ka, wala kang ibang ginawa kundi trabaho, trabaho, trabaho. Total, nandito na rin kami, sasamantalahin ko na ang bakasyon na to kasama ng aking buong pamilya kasi mga 1 taon na naman ulit to bago mauulit ang aming bakasyon na gaya nito. Kaya ito, gagawin ko na, sasamantalahin ko na talaga. At habang tumitingin ako sa paligid ay may nakita akong isang lalaki sa bandang doon. Sabi ko, ano kaya ang ginagawa ko ng isang lalaki na to? Parang may nakita akong rod dyan, fishing rod. Ayun, at ang sinum ko ang aking mobile, ang sabi ko, ayun, meron pala doon, isang lalaki na nagpi-fishing sa may bandang unahan ng batuan na yon. Alam niyo ba nung nagfi-fishing ako sa Middle East ay naalala ko na 'pag ako ay nabo-boring or na-stress ay pumupunta na ako sa tabing dagat para mag-fishing. Kahit wala akong makukuhang isda at makapag-hagis na ako ng aking rod
ang fishing rod ay okay na ako, parang nare-relax na ako. Ginagawa ko yung gano'ng activity lalo na pag day off ko or pagkatapos ko ng duty, pumupunta ako sa tabing dagat para maghahagis or mag-fishing. May mahuli man o wala, basta makahagis ako ng aking fishing rod ay okay na yon. Dito naman sa area na 'to ay paakyat na ako dito sa may bandang itaas at ito po yung mga cottage nila, ayan napakalinis. Kagabi po may mga nakita akong mga ano diyan, mga naliligo, yung mga nag-outing din. Siguro umuwi na sila or nag-ano lang, nag-overnight lang sila. Kung hindi pa ako nagkakamali, ang bawat isang room dito ay nasa 3,500. Hindi ko lang alam po sa ibang room kung magkano. Basta yung sa room na nirentahan namin, meron ng 2 bed. So nag-request pa kami ng isang single bed para dun sa kasama namin. So nagpunta lang kami sa may front desk at nag-request kami ng isang single bed para doon po yon sa isa naming kasama at meron din siyang mahigaan. Kasi kung mag-stay kayo dito, kung 8 kayo or magkakaibigan kayo, patak-patak kayo ay medyo may kamurahan pa rin. Kasi nga ay marami naman po kayo ang puwedeng matulog sa isang kwarto. Kung 7 or 8, puwede na 'yon. Kaya mura na rin po sa kung ang mga ibang lahi ang bibisita sa ganitong resort na 'to ay medyo namumurahan pa sila. Minsan nga may naghahanap pa sila kahit Airbnb lang, makatulog lang sila. Pero dito sa sa ganitong resort medyo mura pa 'to para sa kanila. Gawa nga ng sa kanila kasi yung 3-star hotel nagkakahalaga na ng 70 to 80 euro. Kung iko-convert mo sa sa peso yung euro na yun ay medyo may kamahalan. So mura pa rin sa ibang lahi 'to or kahit sino man foreigner. So ang comment ko lang po dito medyo may kahinaan lang po talaga ng wifi ng ng alubihod. Siguro nga dahil mahina yung signal ay siguro dahil po sa tower. So ang ano ko lang dito, yung wifi lang po ang medyo pero the rest is okay. Pagkain, room service, mga tao, okay po sila. So ang ginagawa po namin diyan 'pag mahina po yung connection ng ng wifi nila is lumalabas po kami sa may tindahan kasi kunwari meron kaming importanteng i-me-message or ise-send ng mga documents or file or may project or ano man 'yon ay pupunta pa kami dito sa Piso Wifi sa may tindahan para maki-connect. Mas okay sana kung meron ang Alubihod Resort ng kahit sa bawat corner nila ng resort nila ay meron Piso Wifi. Tulong na rin 'yon para sa kanila at kita na rin po 'yon ng company. So see you on my next video po mga mari ko at pari ko.